Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay meron tayong bagong pag-aaralan na batas na may kinalaman sa lumulutang na issue na sumasalamin din sa matinding korupsyon na nagaganap sa ating bansa. Ito po ay may kaugnayan do sa flood control scam. At ang bago nitong ginagawang kasangkapan, ito pong cryptocurrency. Itong issue na to ay hindi lamang po tungkol sa pagnanakaw. Ito ay tungkol din po sa pag-abuso sa teknolohiya upang itago ang pagnanakaw. Sa leksyon po natin ngayon, tutuklasin natin ang mga legal na implikasyon. Siyempre, kasama na dito yung mga taong dapat managot. At paano ba nila ginagawa itong paglalaban ng mga perang kanilang ninakaw mula sa ating public treasury. Siyempre, gusto din nating malaman sino ba yung taong naglantad, nagbunyag, no, ng ganitong uri ng modus operandi sa ating pamahalaan. At importante yan na malaman na mabigyan naman natin ng kredito yung tao na sa kanyang pagsusumikat at kanyang taos-pusong pagtulong sa ating gobyerno upang walisin na talaga itong nagaganap na mga korupsyon. Kung kaya nating walisin. Okay, siguro naman kaya nating walisin to. So ano po yung mga batas na nilalabag at paano tumutugon dito yung Anti-Money Laundering Act? At siyempre may mga bagong mukha ng ebidensya dito sa issue na to. At yun ang titingnan natin. Paano nila nilaro itong cryptocurrency at paano nila iniiwas yung perang kanilang ninakaw mula sa ating gobyerno. Paano to nilalaban at paano nila pinapalabas na itong perang nasa kanilang posisyon ay hindi galing sa nakaw at ito ay galing sa isang lehitimong negosyo. So okay, pag-usapan natin sino yung opisyal na nagbunyag nito. Siya po si Renato Paraiso, Executive Director ng Cybercrime and Coordinating Center. Kailan niya binunyag to? Inilabas yung impormasyon noong December 2, 2025. Ito po ay isang pagpapakita na sa opisyal na antas, ang gobyerno ay kinikilala ang banta ng digital laundering. Ayon po kay Yusek Paraiso, yung paggamit po ng Bitcoin ay isang new phenomenon para sa mga tiwaling opisyal upang i-cash out ang nakaw na pondo at mawala yung paper trail. At dagdag pa nga ni Tokayo Paraiso na may mga monitored transactions na umaabot sa 50 million pesos o higit pa sa isang single transfer gamit ang crypto. So lumalabas dito sa pagbubunyag na to ni Tokayo ay nagbibigay ito ng babala sa mga ahensya na kailangan na nilang tutukan ng digital asset trails at hindi lang ang traditional na bank transactions. Ito din ay nagpapakita na ang laban sa korupsyon ay hindi na limitado sa physical paper trail. Nasa digital domain na rin po ang nakawan sa gobyerno at pagtatago ng mga ninakaw na pera galing sa buwis ng taong bayan. At medyo creative na yung mga magnanakaw sa gobyerno ngayon. Okay. So tingnan natin, no? Paano nila ginagawa tong modus na to at bigyan natin ng mga legal na terminolohiya itong kanilang mga katarantaduhan diyan sa gobyerno. Itong proseso na to ay tinatawag na money laundering. Na-discuss na natin to ng mga nakaraang episodes natin, pero uulitin natin, may tatlong yugto to, di ba? Unang-una, meron tinatawag na placement, pangalawa layering, tapos pangatlo yung integration.
Di ba? Yan yung sistema. No? Doon sa placement, nanakawin yung pondo sa pamamagitan ng ghost projects or overpriced contracts. Yun yung tinatawag na predicate offense, yung plunder graph. Yan. So, kailangan nilang maipasok ang dirty money sa financial system. No? At yung pangalawang estado, yung layering or conversion of the cash to crypto gamit yung mga virtual asset service providers o yung OTC sellers. Yan ang kanilang operasyon ngayon. At mabilis ang paglipat ng pondo sa iba't ibang wallets at jurisdiction upang i-layer o itago ang pinagmulan. Tapos yung pangatlo dito, sanabi ko nga nung nakarang episode, yung integration, no? Cash out ng crypto sa ibang bansa o ibabalik dito sa Pilipinas, no? Para palabasin na lehitimo yung kita mula sa crypto trading investments. So, ibabalik yung pera sa ekonomiya natin na lumalabas na malinis na siya, no? Hindi galing sa korupsyon. So, tandaan natin, yung paggamit ng crypto ay nagpapabilis at nagpapakomplika sa layering phase na siyang pinakamahirap sundan ng mga otoridad, ng mga investigador yan. Lalo na kapag ang transfer ay kasing laki ng 50 million, gaya ng ibinunyag ni Undersecretary si Tocayong Renato Paraiso. Okay? So, ano yung nilabag na batas dito? Yung mga sangkot dito sa operasyon na ito ay hindi lamang lumalabag sa batas kontra korupsyon, kundi sa batas kontra money laundering. Diba? Na i-discuss na din natin itong money laundering dati, yung Republic Act 7080. So dito lumalabas na ko ang halaga ng ninakaw ng buraot na government officials ay mahigit 50 milyon. Ang tawag dito, plunder, na may parusang reclusion perpetua. Perpetua, ibig sabihin na habang buhay na pagkakakulong yan. At yung isang violation na Anti-Graft and Corrupt Practices Act, paulit-ulit ko nating diniscuss to. So, para dun sa mga opisyal na nagbigay ng undue preference or did not act judicially sa pag-aproba ng proyekto at pagtanggap ng kickbacks, ayun yung sa RA 3019. At yung anti-money laundering ngayon ay malinaw na saklaw na din itong virtual assets at ang mga negosyong nagbibigay ng serbisyo nito. Mga predicate offense kasi itong graft and plunder. So, predicate offenses yan sa ilalim ng Anti-Money Laundering Act. Ibig sabihin, yung perang nakuha sa mga krimeng ito ay tinuturing na dirty money yan. Krimen ng money laundering yan. Ang sino man nagtatago o nagtago ng pinagmulan ng dirty money, tulad nung pagpasa or paglipat nila ng ninakaw ng pera sa crypto, ay liable po yan sa ilalim ng Anti-Money Laundering Act. So dito, lalabas dito na ang Anti-Money Laundering Council ay may kapangyarihan po yan na mag-issue ng freeze order sa mga crypto wallets kapag may probable cause na ang mga assets ay konektado sa mga illegal activity, ay mafi-freeze yan. Katulad ng ginawa dito sa flood control ng nakaraan. At itong na-discover na to nito kayo ay isang wake-up call actually sa mga otoridad at sa taong bayan, no? Na yung cryptocurrency na yun, nagiging kasangkapan na sa scam sa gobyerno. At dapat gawin nating mapanagot lahat yung mga public officials na yan, yung mga contractors at yung mga intermediaries dyan sa crypto na yan, na sadyang nakikipagsabuatan o nagpabaya sa kanilang mga anti-money laundering compliance. So, itong pagbubunyag ni Yusek Renato Paraiso noong nakarang araw, December 2, ay nagbigay diin sa malaking hamon sa asset recovery dahil sa cross-border nature ng crypto.
Kailangan ng mabilis at matibay na koordinasyon ng mga ahensya upang sundan ang digital trail. Alam niyo po, itong technology natin, yung advanced technology na yan, ay dapat ginagamit po natin sa pag-unlad ng ating bansa. Hindi sa pandaraya na ginagawa nitong mga greedy, no, public officials who are corrupt, no? At mukhang walang kabusugang mga opisyalis ng ating gobyerno. Nakaw dito, nakaw doon. At walang pakundangan, walang pakailam kung ang kanilang mga kababayan ay patuloy na naghihirap, walang trabaho, mahal ang bilihin, Noche Buena, 500 pesos. So anong konsensya meron kayo? Puro pandaraya, puro pananakaw ang ginagawa ninyo sa ating bayan. Makarma sana kayo. So dapat managot kayo. Digital man o cash ang ebidensya. Sa kulungan dapat kayo magpasko. So hanggang dito na lamang po. Ito pang muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your